Maligayang pagbabalik po sa Bako Recaps channel. Sa video na ito ay mapapanood yung 2011 to 2024 movie series na may title na Plan. Simulan na po natin. Pumunta ang mga poacher sa gubat para manghuli ng mga unggoy at dalhin ang mga ito sa Genesis para pag-eksperimentuhan. Ginagamit sila ng scientist na si Will para i-testing ang kanyang ALZ-112 na may layuning gamutin ang Alzheimer's. Umepekto ang 112 kay Bright Eyes na nagpakita ng kakaibang talino para sa isang unggoy. Dahil dito ay inaprobahan ng CEO ng Genesis na si Steven na makapag-demo si Will sa mga board members. Habang nagpipresenta si Will ay biglang nagwala si Bright Eyes at nakatakas patungo sa board meeting kung saan agad siyang binaril ng guard. Uy, bagsak! Dahil sa kahihiyan ay napilitan si Steven na isarado ang program ni Will at natuklasan naman ni Franklin na nanganak pala si Bright Eyes kaya ito agresibo kanina. Inuwi ni Will ang sanggol na unggoy sa kanyang tahanan kung saan nakatira din ang kanyang tatay na si Charles na merong Alzheimer's. Pinanalanan ni Charles ang unggoy bilang Caesar at sa pagdaan ng mga araw ay inalagaan nila ito. Agad nagpakita ng kakaibang talino si Caesar at paglipas ng 3 taon ay mas matalino na siya kesa sa mga batang tao. Lumala na rin ang Alzheimer's ni Charles kaya naman ninakaw ni Will ang 112 sa Genesis at agad itinurok ito sa kanyang ama. Kinabukasan ay makikitang naging epektibo ang 112 virus at tila ba gumaling na ang Alzheimer's ni Charles dahil dito. Nagumpisa na rin ang kuryosidad ni Caesar at sinubukan niyang lumabas pero sinaktan lang siya ng kapitbahay. Dinala ni Will si Caesar sa vet na nagngangalang Caroline na naintriga sa talino ng unggoy kaya naman pumayag itong bisitahin ang kanilang tirahan. Eventually ay naging magsyota ang dalawa at dinala nila si Caesar sa Redwoods upang malaya siyang makapag-enjoy sa natural niyang tahanan. Lumipas ang 5 taon ay na-curious na si Caesar sa kanyang pinagmulan kaya naman dinala siya ni Will sa Genesis at binahagi ang buong kwento. Ang Alzheimer's naman ni Charles ay bumalik dahil nilabanan ng antibodies ng kanyang katawan ng 112 virus. Sinumpong siya ng sakit na ito at aksidenteng ninakaw ang sasakyan ng kapitbahay. Nagalit si Caesar nang makitang inaapi si Charles kaya naman lumabas din siya at ipinagtanggol ang kanyang amo. Dahil dito ay hinuli si Caesar ng animal control at ayon sa utos ng korte ay dinala siya sa isang primate shelter. Nangako si John kina Will na magiging ligtas si Caesar sa pangangalaga ng kanyang anak na si Dodge. Na-realize ni Caesar na dinala siya sa kulungan kaya naman labis siyang nagalit kay Will. Sinimulan ni Dodge ang kanyang trabaho at nilinlang si Caesar patungo sa kanyang selda kung saan nakita niya ang iba pang mga unggoy. Tinanggihan ni Caesar ang ibinigay na pagkain kaya naman nayamot si Dodge at tinuruan siya ng leksyon. Sa labis na kalungkutan ay iginuhit ni Caesar ang kanyang bintana sa pader ng selda. Kinabukasan ay free time na ng mga unggoy ngunit dito ay inapi si Caesar ng kasalukuyang alpha na si Racket. Tinanta rin siyang paslanin nito ngunit agad na magitan si Dodge at pinatulog ang dalawa. Sa kulungan ay nakilala niya si Maurice na marunong din mag-sign language dahil sa kanyang dating buhay sa perya. Nakita din niya si John na ipinag-utos sa dalhin ng isang unggoy patungo sa laboratorio ng Genesis. Samantala tinangka ni Will na iapela ang pagkakulong ni Caesar ngunit aabutin pa daw ito ng 90 days. Mas lalo ring lumala ang Alzheimer's ni Charles kaya naman binalak ni Will na gumawa ng mas malakas na virus. Tinungo niya si Steven at binahagi ang mga nagawa ng 112 kaya naman nakumbinsin niya itong ituloy muli ang project. Dumating ang mga unggoy at nag-decide sila na i-testing ang ALZ-113 kay Koba. Sa kalagitnaan ng test ay nagwala si Koba kaya naman aksidenteng nakalanghap si Franklin ng usok mula sa 113 virus. Pagtapos ng test ay agad nag-exhibit si Koba ng talino samantalang nakaranas naman si Franklin ng side effect mula sa kanyang nalanghap na 113. Binisita ni Will si Caesar pero nadismaya ito nang malaman na hindi pa siya makakauwi. Nagalit si Caesar at napagpasyahang aralin ng shelter kung saan napansin niya ang gorilla na nagngangalang Back. Kinabukasan ay dinala ni Dodge ang kanyang mga kaibigan sa shelter at dito ay nagpasikat siya sa mga ito. Nalinlang at naisahan ni Caesar ang isa sa mga ito kaya naman nakakuha siya ng kutsilyo na ginamit niya kinagabihan upang makawala sa selda. Ginamit rin niya ito upang mapalaya si Back na sa sobrang tuwa ay nagtanaw ng utang na loob sa kanya. Pagtapos ay pinalaya niya si Racket para sa kanyang hinandang patibom. Natakot si Racket kay Back kaya naman isinuunan niya ang pagiging alpha kay Caesar. Tinanggihan ni Charles ang 113 at tinanggap na lang nilang mag-ama ang kanyang kapalaran. Nalaman ni Will na 2 araw nang hindi pumapasok si Franklin matapos ang nangyaring test kay Koba.
Dahil dito ay pinatigil niya ang project dulot ng panganib ng virus, ngunit desidido pa rin si Steven na ituloy ito para sa ikayayaman ng kumpanya. Nag-resign siya sa trabaho at ang nakuhang pera ay ipinamsuho niya para kay Cesar. Pumayag si John ngunit ayaw nang umalis ni Cesar dahil gusto niyang sagipin ang mga kapwa niya unggoy. Tinanta naman ni Franklin na balaan si Will tungkol sa panganib ng 113 ngunit wala nga siya sa lugar at aksidente pa niyang nahawaan ang kapitbahay. Sa kalagitnaan ng free time ay nalaman ni Cesar ang pin code ng uluman mula sa isa pang bantay na si Rodney. Kinagabihan ay ginamit niya ito upang makalabas sa lugar at agad puntahan ang dati niyang tirahan. Dito ay ninakaw niya ang mga 113 samples ni Will at pagbalik niya sa shelter ay ginamit niya mga ito upang bigyan ng talino ang mga unggoy. Kinabukasan ay nilid na ni Cesar ang misyon at inakala ni John na namamalikmata lang siya sa kanyang nasaksihan. Naibalik ni Dodge sa selda ang mga unggoy maliban na lang kay Cesar. Naghanda si Rodney para patulugin si Cesar samantalang sinimulan na ni Dodge ang pag-taser dito. Nakapalag si Cesar at naninig ang itlog ng dalawa nang marinig siyang magsalita na parang tao. Uy, bagsak! Ina mo! Nakalaya ang mga unggoy at inatake si Rodney pero pinigilan sila ni Cesar. Nagising si Dodge at tinangkang umatake ngunit sa huli ay nakuryente lang siya. Sa pamumuno ni Cesar ay sinugod ng mga unggoy ang Genesis na patuloy pa rin sa pag-mass produce ng 113 samantalang si Franklin naman ay natagpo ang walang buhay sa kanyang tahanan. Nakita nila Will ang sinapit ng shelter at sinabi naman sa kanila ni Rodney ang buong nangyari. Narating na ng mga unggoy ang Genesis at agad nilang pinalaya ang mga bihag. Nagulat si Steven nang makita ito at agad rin siyang tumakas sakay ng helicopter. Sunod nilang tinuwo ang zoo at pinakawalan ng mga nakakulong na unggoy. Walang nagawa ang animal control pati na rin ang ilang papulisan na dumating. Sabay-sabay silang tumawid sa tulay at na-realize naman ni Will na dadalhin ni Cesar ang mga unggoy sa Redwoods. Nag-set up ng blockade ang mga pulis ngunit matalino si Cesar at pinapunta sa taas at ilalim ang mga unggoy. Umatake na ang mga pulis at maging si Steven ay nag-utos sa retratin ng mga ito. Gumamit sila back ng bus bilang panangga samantalang ang ibang mga unggoy ay umatake mula sa itaas at ilalim at dahil dito ay natalo na nila ang mga pulis. Sumulpot sila Steven na ipinatapos si Cesar ngunit binawian sila nito. Bago siya tamaan ng bala ay sinakripisyo ni Buck ang kanyang sarili. Namatay si Buck mula sa kanyang mga tama kaya naman nagalit si Cesar at hinayaan na si Steven na mamatay mula sa paa ni Koba. Narating na ng mga unggoy ang Redwoods at humabol naman sa kanila si Will. Kamuntika na siyang mabiktima ni Koba ngunit saktong dumating si Cesar. Kinumbinsi ni Will si Cesar na bumalik sa kanyang pangangalaga ngunit nagsalita ito at sinabing nasa tamang tahanan na siya ngayon. Namangha si Will at hinayaan na si Cesar na mabuhay kasama ang ibang mga unggoy. Sa huling eksena ay makikita ang kapitbahay na nagtungo sa airport nang hindi na mamalaya na kinakalat na pala niya ang 113 virus na tinaguriang simian flu. Sa pagdaan ng 10 taon ay bilyong-bilyong katao ang namatay mula sa simian flu at naging dahilan ito ng pagkolaps ng sibilisasyon. Naninirahan pa rin sila Cesar sa Redwoods at dito ay sinama niya ang kanyang anak na si Blue Eyes para manghuli ng pagkain. Inatake ang mag-ama ng isang oso pero buti na lang ay dumating si Koba at sinagip sila. Bumalik sila sa tirahan kung saan tinuturuan ni Maurice ang mga bata at ang misis naman ni Cesar na si Cornelia ay pinanganak ang kanilang bunso na pinangalanan bilang Cornelius. Matapos manghuli ng isda nila Ash at Blue Eyes ay nakasalubong nila si Carver na nagpanik at pinaputukan sila. Naalerto ang mga unggoy at mga kasama ni Carver samantalang nagalit naman si Rocket dahil nabaril ang anak niya. Gayunpaman ay pinaalis sila ni Cesar upang kanilang malaman kung saan naninirahan ang mga survivor. Binalita nila sa leader ng mga survivor na si Dreyfus ang nangyari at pagtapos ay tinuwo na nila ang colony nang hindi napapansin na nakabuntot ang mga unggoy. Inudyok ni Koba na atakihin nila ang mga survivor bago pa sila maunahan ng mga ito ngunit ayaw ni Cesar ng digmaan na ikasasawi ng kanilang mga miyembro. Gayunpaman sa sumunod na araw ay tinuwo nila ang tirahan ng mga survivor at laking gulat ng lahat nang marinig si Cesar na magsalita. Sinabi nitong handa ang mga unggoy na makipagdigmaan at inudyok ang mga survivor na lumayo sa kanilang teritoryo.
Nagpanik ang mga survivor pero napakalma sila ni Dreyfus na nangako ring may babalik nila ang kuryente sa lugar matapos maayos ang dam na matatagpuan sa Redwoods. Inatasan niya si Malcolm sa misyon na pumunta sa Redwoods at kumbinsihin si Caesar na payagan silang trabahuhin ito. Nakipag-ano siya sa kanyang asawa na si Ellie at nag-decide naman ang anak niyan si Alex na sumama sa kanila patungo sa Redwoods. Mag-isang pinasok ni Malcolm ang lugar pero naspot siya ni Luca na agad inalerto ang mga unggoy. Dinala siya ng mga ito kay Caesar kung saan nakumbinsin niya ito na pakinggan ang kanilang layunin sa kondisyon na wala silang armas na dadalhin. Pinakita ni Malcolm ang dam na kailangan nilang ayusin upang maibalik ang kuryente para sa mga survivor. Nagreklamo si Koba sa pagpapapasok ni Caesar sa mga tao at matindi nga ang galit niya sa mga ito dahil sa mga pang-aabuso na kanyang dinanas sa Genesis. Nagpatuloy siya sa pagrereklamo kaya naman pinaalala sa kanya ni Caesar kung sino ang Alpha. Kinabukasan ay nagtrabaho na sila Malcolm habang binabantayan nila Caesar at wala itong kamalay-malay na tinungo pala nila Koba ang hideout ng mga survivor. Nakita nila ang mga ito na nagsasanay at tila ba naghahanda sila para sa isang laban. Nahuli si Koba ngunit nagpanggap siyang bobo kaya naman ligtas siyang nakalis sa lugar. Habang tinatrabaho ang dam ay aksidenteng natrap si Carver mula sa pagsabog pero buti na lang ay niligtas siya ni Racket. Habang nagpapahinga ay natuwa ang lahat kay Cornelius ngunit aksidente nitong nadiskubre ang baril na tinatago ni Carver. Uy, bagsak! Labis na nagalit si Caesar sa pagsuway sa kanyang kondisyon at pinalaya sila Malcolm sa kanilang teritoryo. Pagbalik sa tirahan ay biglang inatake si Cornelia ng lagnat at dumating naman sila Malcolm upang humingi ng sorry. Napansin ng dalawa na may sakit si Cornelia kaya naman nag-step up si Ellie na gamutin ito. Bilang pasasalamat ay binigyan sila ni Caesar ng isa pang araw upang tapusin ang dam sa tulong ng mga unggoy. Kinabukasan ay pinagbawalan nila si Carver na tumulong at dumating naman sila Koba upang magbigay ng babala tungkol sa mga baril. Kaso lang ay mas lalo siyang nayamot nang makitang nagtutulungan ang mga unggoy at tao. Sa galit ay sinaktan ni Koba si Alex at inakusahan si Caesar na mas mahal niya ang mga tao kesa sa kanyang mga kalahi. Napuno si Caesar kay Koba kaya naman tinuruan niya ito ng isang matinding leksyon. Hindi nagtitiwala si Blue Eye sa mga tao at lumala pa ito nang ikwento ni Koba ang sinapit niya sa kamay ng mga ito. Kinabukasan ay niregaluhan ni Alex si Maurice ng isang libro at tinuruan pa niya itong magbasa. Tinungo naman ni Koba ang mga survivor at dito ay muli siyang nagpanggap na bobo. Nakuha niya ang tiwala ng mga ito at biglang kinuha ang kanilang baril na kanyang ginamit upang tapusin ang dalawa. Kinagabihan ay naibalik na ni Malcolm ang kuryente sa lugar at napaabot nila ito sa colony. Natuwa si Carver ngunit biglang sumulpot si Koba at tinapos siya. Gumawa si Koba ng sunog sa lugar at palihim na binaril si Caesar upang mapaniwala niya mga unggoy na mga tao ang gumawa nito. Uy, bagsak! Takin na mo! Pinamunuan ni Koba ang pag-atake sa mga survivor sa pangakong igaganti nila si Caesar at tinulungan naman ni Maurice sila Malcolm upang makatakas sa lugar. Nag-celebrate ang mga survivor sa pagkabalik ng kuryente at agad ginamit ang radyo upang makontak ang military para pumunta sa kanilang lugar. Biglang dumating ang mga unggoy at inatake ang kanilang tirahan gamit ang mga baril na ninakaw ng mga ito. Sa pamumuno ni Dreyfus ay pumalag ang mga survivor at nanlumo si Blue Eyes nang makita ang sinapit ng kanyang mga kasama. Gumamit ng RPG at tangke ang mga survivor pero wala pa ring nagawa ang mga ito sa bangis ni Koba kaya naman sa huli ay nagawa ng mga unggoy na mapasok ang gate. Pinatapos ni Koba sa kanila ang mga survivor ngunit tumanggi si Ash kaya naman hinulog siya ni Koba upang ipaintindi sa mga unggoy na siya na ang bagong alpha. Koba. No. Sa takot ay tumulong na lang sila sa pagbihag sa mga survivor at sila Maurice naman ay iginapos dahil masyado silang loyal kay Caesar. Samantala natagpuan nila Ellie si Caesar at nagulat nang makitang may buhay pa ito. Sinakay nila si Caesar sa kotse at nagmadali upang bumalik sa colony. Tinuro ni Caesar sa kanila ang dating tahanan bilang hideout habang sila'y nagpaplano at nagpapagaling. Kinailangan ni Ellie ng mga gamot para kay Caesar kaya naman nag-step out si Malcolm para kunin ang mga ito habang iniiwasan ng mga unggoy. Nahuli siya ni Blue Eyes na nagulat at natigilan nang malaman na buhay pa pala ang kanyang ama. Dinala niya si Blue Eyes sa hideout at dito ay sinabi ni Caesar na si Koba ang may kasalanan ng lahat. Natapos na ni Ellie ang operasyon at kinagabihan ay naka-recover si Caesar. Nilibot ni Caesar ang dating kwarto at napanood mula sa nag-charge na camera ang dating vlog nila ni Will.
Sa utos ni Caesar ay ibinahagi ni Blue Eyes kina Maurice ang kanilang plano. Kinagabihan ay gumawa sila ng gulo na nagbigay sa kanila ng chance upang tapusin ang mga bantay at palayain ang mga survivor. Dinaan sila ni Malcolm sa subway upang makaiwas sa bantay at dahil dito ay nakaharap na ni Caesar si Koba. Kahit na mahina pa si Caesar ay napilitan siyang labanan si Koba para sa posisyon bilang alpha. Napansin ni Caesar ang pinsala ni Koba kaya naman pinuruhan niya ito. Nakapag-reunite naman si Malcolm kina Dreyfus at napag-alam ang plano nilang bombahin ang mga unggoy. Para sa mga mabubuting unggoy ay tinangka silang pigilan ni Malcolm ngunit sinabi ni Dreyfus na paparating na rin ang military. Habang naglalaban pa sila Koba at Caesar ay biglang kinuha ni Dreyfus ang wire at pinasabog ang buong lugar. Pagtapos ng collapse ay kumuha si Koba ng baril at pinaulanan ang mga unggoy. Ini-smackdown ni Caesar si Koba na naging dahilan ng kanyang pagkalaglag. Nagmakaawa si Koba para sa kanyang buhay pero dahil sa mga nabiktimang unggoy at tao ay napagpasyahan ni Caesar na tapusin na lang siya. Binalaan ni Malcolm si Caesar na paparating na ang military ngunit sinabi ni Caesar na handa silang labanan ang mga ito. Sa huli ay nagpasalamat si Caesar kay Malcolm para sa lahat ng kanilang naging tulong. Nakaligtas ang buong pamilya ni Caesar at sa huli ay hinirang na siya muli bilang alpha ng mga unggoy. Sa pagdaan ng 5 taon ay ilang beses inatake ng Alpha Omega ang ape colony ni Caesar sa Redwoods. Sa araw na ito ay muli silang umatake at makikitang meron silang mga kakamping unggoy. Naging successful ang kanilang sneak attack ngunit tumawag ng backup ang unggoy kaya naman agad ring na-overwhelm ang mga sundalo. Tinangka pa ni Preacher na humingi ng tulong ngunit binihag sila sa huli. Pinaliwanag ni Caesar sa kanila na si Koba talaga ang tunay na nagsimula ng digmaan. Piniling kumampi ni Red sa mga tao matapos niyang makilala ang nakakatakot na leader ng Alpha Omega. Binastos at pinagbantaan rin niya si Caesar kaya naman ipinakulong siya nito. Sila Preacher naman ay pinakawalan upang magsilbing babala pero nagpanik si Winter dahil nakatakas si Red. Bumalik na sila Rocket at Blue Eyes matapos ang kanilang matagal na paglalakbay. Paanong ulam? Na-miss siya ng kanyang misis na si Lake at pagtapos ay pinakita nila ang mapa patungo sa Oasis kung saan pwede silang mag-relocate. Pinlano ni Caesar na puntahan nila ito lalo na't mas napapadalas ang pag-atake ng Alpha Omega. Kinagabihan ay napansin ni Caesar ang mga sundalo at nagawa nila ni Blue Eyes na patumbahin ang ilan sa mga ito. Kaso lang ay sumulpot ang leader ng Alpha Omega na si Wesley at naninig ang itlog ni Caesar nang makitang tinapos nito ang kanyang misis at panganay. Agad na tumakas si Wesley pero hinabol siya ni Caesar na pumalpak ang balak na gantihan siya. Pag-uwi ay kinomfort niya si Cornelius at kinabukasan ay pinaubayan niya ito kay Lake. Tinuwo na ng mga unggoy ang Oasis samantalang humiwalay naman si Caesar upang paslanin si Wesley. Humabol sa kanya sila Maurice para tulungan siya sa misyon na ito. Napadpad sila sa isang village at nakatagpo ng isang residente na tinangka silang paslamin. Ina mo, babatak-batak kasi. Naintriga naman si Maurice nang makita ang batang si Nova na tila ba nawalan ng kakayahan na magsalita. Isinama nila si Nova sa kanilang paglalakbay at ilang oras pa ay na-reach na nila ang base ng Alpha Omega. Dito ay nakita nila si Winter na naglilingkod na para sa mga sundalo at nang lapitan nila ito ay sinabi nitong kanina pa nakaalis si Wesley. Inamin ni Winter na natakot siya sa Alpha Omega kaya naman pinalaya niya si Red at ang malala pa ay tinuro niya dito ang hideout nila Caesar. Tinanta ni Winter na tawagin ng mga sundalo kaya naman napilitan sila Caesar na tapusin siya. Kinabukasan ay sinundan nila ang Alpha Omega habang papunta na ang mga ito sa kanilang bagong kampo. Sa daan ay nakarinig sila ng pamamaril at natuklas ang mga sundalo pala ito ng Alpha Omega. Buhay pa ang isa sa mga ito at makikitang nawalan din ito ng abilidad na magsalita katulad ng kalagayan ni Nova. Umakyat ang mga unggoy para hanapin ang mga sundalo at spot na manilukan na ninanakaw ang kanilang baril. Agad silang sumakay ng kabayo at hinabol ito patungo sa isang abandonadong bahay. Na-corner nila ang magdanakaw kaya naman sumuo na si Bad Ape sa kanila at bilang pagmamagandang loob ay binigay niya ang kanyang coat kay Nova habang ito'y nilalamig. Binahagi ni Bad Ape ang kanyang pagkain at napansin ni Caesar na galing ito sa military. Dahil dito ay nagpasama si Caesar sa kanya patungo sa lugar kung saan niya ito nakuha.
Sa una ay natakot at tumanggi pa si Bad Ape ngunit nagbago ang kanyang isip nang malaman ng sinapit ng asawa at anak ni Caesar. Kinabukasan ay dinala na sila sa kampo kung saan agad silang na-spot ng bantay pero nagtulong sila Luca at Rocket para sagipin si Caesar mula sa mga sundalo. Sa kasamaang palad ay tinamaan si Luca ngunit masaya naman siya dahil naprotektahan niya si Caesar sa pagkakataon na ito. Para wala na siyang kaibigan na mamatay ay nag-decide si Caesar na sarili na lang ang misyon. Sa daan ay laking gulat niya nang makita ang kanyang ape colony na pinaslan at ang iba pa ay kinulong ng Alpha Omega. Buhay pa ang isa sa mga ito at kinwento na habang patungo na sila sa Oasis ay naspot sila ni Wesley at dinala sa kampong ito. Pumanaw na ang unggoy at bigla namang dumating si Red at pinatulog si Caesar. Nang magising si Caesar ay agad siyang nagalit matapos makita ang pagmumukha ni Wesley na namangha rin sa kanyang pagka-advanced bilang isang unggoy. Habang papunta sa kulungan ay napaiyak na lang si Cornelius nang masilayan siya. Nawalan na ng pag-asa ang mga unggoy matapos makita na maging ang kanilang hari ay walang nagawa. Kinabukasan ay pinalabas at pinwersang magtrabaho ang mga unggoy para gumawa ng isang pader na tila ba naghahanda ang Alpha Omega para sa isang digmaan. Wala ring provided na pagkain at tubig pero ang mga nanghinang unggoy ay walang awa pa ring pinaparusahan. Sinubukan ni Caesar na mamagitan kaya naman nagkaroon ng tapang ang mga unggoy na magrebelde. Dinala siya kay Wesley na tumanggi pa ring magbigay ng pagkain at pinagbantaan din niya ang buhay ni Caesar kaya naman nagpatuloy na sa trabaho ang mga unggoy. Kinagabihan ay pina-realize ni Caesar kay Red na walang magandang patutunguhan ng pagsisilbi niya para sa mga sundalo. Dinala siya kay Wesley na binalaan siya na huwag muling istorbohin ang pagbubuo ng pader. Binahagi rin niya na ang simian flu ay nag-mutate pala at ginagawa na nitong primitibo ang mga apektadong tao tapos ang mga apektadong unggoy naman ay mas nagiging matalino. Dahil dito ay tinatapos nila ang mga infected upang maiwasan ang pagkalat ng sakit. Ginagawa niya ang lahat ng ito upang hindi mapasakamay ng mga unggoy ang planeta at proud pa daw siya na tinapos niya ang asawa at anak ni Caesar. Kinabukasan ay pinakain at pinainom na ni Wesley ang mga unggoy maliban na lang kay Caesar na nakaranas din ng bangungot mula kay Koba. Samantala nagpaplano na sila Maurice upang mailigtas ang mga unggoy at aksidente naman nakadiskubre si Bad Ape ng daan. Naisip nilang pwede silang maghukay dito upang mapalaya ang mga unggoy sa kulungan. Napabayaan ni Bad Ape si Nova na pinasok ang kampo upang magbigay ng tubig at pagkain kay Caesar bago ito mamatay mula sa gutom at sakit. Nang makita ito ay mas lalong na-motivate ang mga unggoy na ipagpatuloy ang kanilang pagre-rebelde. Biglang dumating ang mga bantay kaya naman sinakripisyo ni Rocket ang kanyang sarili upang ligtas na makaalis si Nova. Wala awat ha? Sa loob ng kulungan ay ibinahagi na niya kay Caesar ang naisip nilang plano. Kinabukasan sa trabaho ay nagtulungan sila upang mabilang ang mga kailangang hakbang na kanila namang pinapasa kina Maurice. Dahil dito ay nakapaghukay sila ng tama ngunit natatakot si Bad Ape na umakyat kaya naman nagalit si Maurice. Ayos mo yung mukha mo. Biglang dumaloy ang agos ng tubig sa hinukay ni Maurice na naging dahilan upang maging imposible na ang pagpapalaya sa mga batang unggoy. Gayunpaman ay nakaisip ng plano si Caesar kung saan hinagisa nila ng granada ang sundalo. Nagalit ito at nahulog sa patibong ng mga unggoy na nagawang makuha ang kanyang susi at baril. Hi, welcome to Chili's. Napalaya na nila si Caesar at ang mga bata at sabay-sabay nilang nilakbay ang kulungan upang pasukin ang hukay at makatakas. Napagpasyahan ni Caesar na manatili at paslanin si Wesley pero biglang inatake ng US Army ang kampo ng Alpha Omega. Nakita ni Preacher na nakatakas na ang mga unggoy at si Wesley naman ay hindi pa rin bumabangon. Pinasok ni Caesar ang kwarto ni Wesley at na-discovering na infect na ito ng mutated simian flu. Tinangka pa rin ni Caesar na tapusin si Wesley ngunit sa huli ay mas nakaramdam ito ng awa. Gayunpaman ay iniwan niya ang baril kay Wesley na agad namang tinapos ang kanyang sarili. Nakapalagang Alpha Omega sa US Army kaya naman tinorget na nila ang mga tumatakas na unggoy. Nakaramdam ng matinding awa si Red at nakita rin niya si Caesar na pumalpak sa pagpapasabog ng tangke. Tatapusin na sana ni Preacher si Caesar pero buti na lang ay sinagip siya ni Red. Tinapos ng sundalo si Red pero napasabog naman ni Caesar ang tangke at eventually ay nadamay ang buong lugar. Nag-takeover ang US Army sa kampo at tuluyan na nang natalo ang Alpha Omega.
Kaso lang ay biglang nagka-avalanche na nag-wipe out sa US Army pero nakaligtas naman si Caesar pati na rin ang ibang mga unggoy. Sabay-sabay nilang sinundan ang mapa na ginawa nila Rocket at Blue Eyes at matapos ang maraming oras ay narating na nila ang Oasis. Sa kasamaang palad ay nanghina na si Caesar mula sa kanyang tama. Napaiyak na lang si Maurice ngunit walang pagsisisi si Caesar dahil nakahanap na ng ligtas na tahanan ng kanyang ape colony. Pinangako ni Maurice na ikakalat niya sa kasaysayan ang ginawang kabayanihan ng kanyang kaibigan at dahil dito ay masaya nang namatay si Ape King Caesar. Nagbigay respeto ang mga unggoy habang hinahatid nila si Caesar sa kanyang huling hantungan. Lumipas ang 300 taon ay makikita si Noah at kanyang mga kaibigan na kumukuha ng mga itlog ng agila. Kailangan nila ang mga ito para sa paparating na ceremony sa kanilang angkan na tinatawag na Eagle Clan. Habang pauwi ay napansin ni Noah na tila ba sinusundan sila ng isang tao kaya naman agad silang humabol pero sa huli ay nakatakas ito at kinuha na lang nila ang naiwang damit nito. Natuwa ang mga bata sa Eagle Clan nang makita ang mga itlog na nakuha ng tatlo. Dinaanan ni Noah ang kanyang nanay at pagtapos ay sinabi niya sa kanyang tatay ang tungkol sa nakita nilang tao. Nag-discuss ang mga nakatatanda at napagpasyahang magpadala ng unggoy upang paslanin ang peste. Kaso lang kinagabihan ay napapasok na pala ito sa kanilang lugar at ninakawan pa sila ng isda. Nabasag ang itlog ni Noah sa engkwentrong ito at dahil sagrado sa kanilang angkan ng mga agila ay kailangan niyang kumuha uli ng bago. Sa daan ay nagulat si Noah nang makitang duguan ang kanilang ipinadala na unggoy. Nagtago siya mula sa mga gumawa nito na tinatawag na Caesar Clan at kasalukuyan silang may hinihunting na tao. Ginamit nila ang naiwang kabayo ni Noah na nag-lead sa kanila patungo sa tahanan ng Eagle Clan. Masyado nang late si Noah nang makarating sa lugar dahil inaatake at kinikidnap na ang kanyang mga katribo. Umakyat siya sa taas at tinulungan ng kanyang tatay sa pagpapalaya sa mga agila. Biglang dumating si Silva at inatake ang tatay ni Noah kaya naman nagtulong ang dalawa ngunit sa huli ay pareho silang nagulpi. Kinuryente ni Silva si Noah na naging dahilan ng kanyang pagkalaglag. Nang magising si Noah ay nakidnap na nila Silva ang Eagle Clan at natagpuan naman niyang wala ng buhay ang kanyang tatay. Binigyan niya ito ng maayos sa libing at namakong ibabalik niya ang buong Eagle Clan. Sinimulan na ni Noah ang kanyang misyon at ginamit ang mga palatandaan upang masundan ang dinaanan ng mga kalaban. Nadiskubre niyang sinusundan pala siya ng agila ng kanyang tatay, gayunpaman ay hindi pa rin niya mapaamo ito. Nagpatuloy siya sa paglalakbay at habang nagsisearch ay nahulog siya sa isang patibong. Uy, bagsak! Mo! Inafala ni Rafa na parte rin siya ng Caesar Clan at tumapos sa kanyang kaibigan na kasama rin niya sa Order of Caesar. Pinakita ni Rafa ang kanyang mga libro ngunit sobrang tagal na nung huling magkaroon ng unggoy na marunong magbasa. Pinaliwanag ni Rafa na ang Caesar Clan ay binabaluktot ang mga batas at magagandang turo na itinalaga ni Caesar. Kaya naman ang goal ng Order of Caesar ay maibalik at mapanatili ang totoong batas at turo na itinalaga ni Caesar 300 years ago. Nakakita si Noah ng painting ng tao at hindi siya makapaniwala nang sabihin ni Rafa na noon daw ay payapang namumuhay ang mga tao at unggoy. Nang bumalik si Noah sa kanyang kabayo ay naspot na naman niya ang taong bumubuntot sa kanya noong mga nakaraang araw. Naintriga si Rafa at nag-decide na sumama sa kanya sa kanyang misyon. Kinagabihan ay hindi na napigilan ng babae na magpapansin dahil sa labis na kagutuman at lamig ng panahon. Pinanalanan siya ni Rafa bilang Nova base sa mga kwento na kanyang narinig tungkol kay Caesar. Nag-explore si Noah at labis na mangha nang sumilip siya sa telescope. Ginamit din ni Nova ang telescope kaya naman hindi makapaniwala si Noah na meron palang mga tao na hindi masyadong bobo. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at nakainkwentro ng mga zebra, pati na rin ng mga tao na tila ba primitibo at hindi kasing talino ni Nova. Napagpasyahan ni Rafa na magpaiwan at tulungan si Nova na mapasama sa pangkat ng mga tao pero bago yun ay iniwan niya kay Noah ang kwintas ng Order of Caesar. Kaso lang ay biglang dumating ang Caesar Clan at tinugis ang mga babae mula sa pangkat ng mga bobong tao. Agad na nagtago si Nova at nakita si Noah na hinahanap siya kaya naman tinapos na niya ang kanyang sikreto at bigla siyang nagsalita. Nahanap siya ni Noah na tinulungan ni Rafa upang siya ay ma-rescue at dahil dito ay nayamot sila Lightning at Silva. Laking gulat ni Rafa nang makumpirma na talagang marunong magsalita si Nova na kinurek sila at sinabing May ang totoo niyang pangalan. Binahagi ni May na alam niya kung saan dinala ang Eagle Clan at plano din daw niyang pumunta doon para sa isang misyon.
Sa sumunod na araw ay tinuwo na nila ang lugar ngunit agad silang naambush ng Caesar clan. Nagawa ni Rafa na sagipin si May mula sa pagkalunod ngunit hindi niya nailigtas ang kanyang sarili. Hi, welcome to Chili's. Dinala ang dalawa sa tirahan ng Caesar clan kung saan nadiskubre ni Noah na nandito nga ang buong Eagle clan. Dinala naman si May kay Trevor na may trabahong ituro sa hari ng Caesar clan ang buong kasaysayan ng mga tao. Natigilan ng lahat sa pagdating ng hari na si Proximus Caesar na agad sinimulan ng kanyang mga seremonya. Nagdasal din sila kay Caesar upang mabuksan ang vault na di umano ay naglalaman ng mga kayamanan na makatutulong sa mga unggoy. Nagtulong ang Eagle clan pati na rin ang iba pang mga kinidnap na unggoy para buksan ang vault ngunit sa huli ay nabigo sila. Ayon kay May, puro teknolohiya at armas ang laman ng vault na iniwan ng gobyerno 300 years ago. Gayunpaman ay walang pake si Trevor kung mapasakamay man ito ng mga unggoy dahil masaya na siya sa kanyang posisyon sa Caesar clan. Pinatawag ni Proximus si Noah matapos niyang malaman ang husay nito sa teknolohiya. Dahil sa turo ni Trevor sa kanya ay naging aware si Proximus sa mga kayang gawin ng mga tao nung sila pang namumuno sa planeta. Kaya naman gusto niyang makuha ang laman ng vault para maging ganun din ka-advance ang mga unggoy. Kinumbinsin niya si Noah na hindi mapagkakatiwalaan ang mga tao at hindi gugustuhin ng mga unggoy kung ang mga tao uli ang mamumuno sa mundo. Habang nagpapasya si Noah sa sinabi ni Proximus ay nagkaroon din siya ng chance upang paamuyin ang agila ng kanyang tatay. Tinuwo niya si May at sinabi ang mga tanong na bumabagabag sa kanyang isipan. Kinwento ni May na nagsimula ang lahat sa simian flu na eventually ay ginawang bobo ang mga tao at binigyan ng talino ang mga unggoy. Kailangan ni May ang isang gamit sa loob ng vault upang magkaroon ng chance ang lahat ng mga tao na muling makapagsalita. Para sa gipin ng Eagle clan ay pumanig si Noah sa kanya at hiningi ang tulong ng mga kaibigan nito na sila Anaya at Suna. Nag-set up sila ng mga bomba sa dam kaso lang ay biglang sumulpot si Trevor na nagbantang isusumbong sila kay Proximus pero buti na lang ay agad kumilos si May at tinapos ang kumag. Oh, por Dios! Tinuwo nila ang kabilang bahagi ng bundok at sama-samang inakyat ito. Muntik nang malaglag sila Noah ngunit sa huli ay nakaakyat sila at nakapasok sa bundok. Nagulat ang tatlong unggoy nang buksan ni May ang generator na nagbigay ng kuryente sa lugar. Namangha ang mga unggoy sa kanilang nakita ngunit napawi rin ito nang madiskubre na ang mga tao nga ang namumuno noong unang panahon. Humiwalay naman saglit si May at kinuha ang isang susi para sa mga satellite. Pagtapos ay binuksan na nila ang vault pero kanina pa pala nakaabang sila Proximus. Pinagbantaan nila ang buhay ni Suna ngunit naninig ang kanilang mga itlog nang gamitin ni May ang tinatago niyang baril na agad tumapos kay Lightning. Habang namamangha si Proximus sa ginamit na armas ni May ay bigla itong tumakbo at pinasabog ang mga bomba sa dam. Agad na binaha ang vault at kamuntikan pa ngang malunod ang mga bida. Biglang hinabol at inatake ni Silva si Noah ngunit na-outplay siya nito na nauwi sa kanyang pagkalunod. Nakalabas si Noah ngunit bigla naman siyang inatake ni Proximus na galit dahil nasira ng tubig ang mga teknolohiya at armas sa loob ng vault. Napansin ni Noah ang mga agila kaya naman kinanta niya ang Eagle Song ng kanilang tribo at ang iba pang miyembro ng Eagle Clan ay kumanta rin upang mapaikot ang mga judges. Dahil dito ay unti-unting pinutakte ng mga agila si Proximus na sa huli ay nalaglag sa kanyang kamatayan. Lumipas ang ilang linggo ay na-rebuild na ng Eagle Clan ang kanilang tirahan. Sa kabila ng kanyang katraydoran ay binisita ni May si Noah upang mag-goodbye. Nagbago ang pananaw ni Noah nang makita ang laman ng libro ngunit dahil sa kwento ni Raka ay naniniwala pa rin siyang pwedeng mabuhay ng payapa ang mga unggoy at tao. Magkasamang umalis sila Suna at Noah para mag-ano sa telescope at dito ay kabado ang ating bida para sa future ng mga unggoy. Ma, anong ulam? Tinuwo naman ni May ang isang survivor settlement na naglalaman ng mga matatalinong tao. Ginamit nila ang susi upang mapagana ang mga satellite na nagbigay sa kanila ng kontak sa mga tao mula sa ibang mga syudad. Dito ay kinakabahan rin si May kung kakayanin nga ba ng mga tao na mabawi ang planeta mula sa mga unggoy.